Noong 1968, matapos ang isang lihim na misyon sa Atlantiko, nag-ulat ang submarinong United States na Scorpion sa kanilang command center at nagtakda ng kurso pauwi. 5 araw na naghintay ang pamilya ng mga tripulante sa pantalan, ngunit hindi dumating ang submarino. Ang United States ship Scorpion ay isang skipjack-class nuclear-powered submarine na nagsilbi sa hukbong dagat ng Estados Unidos noong 1960s. Ito ang unang diesel-powered submarino na pinagsama ang nuclear propulsion at makabagong disenyo ng katawan. Ang skipjack ang pinakamabilis na attack submarines noon, umaabot ng 33 knots. Mabilis ito, madaling imaniobra, at kayang sumisid ng hanggang 220 metro ang lalim. Bagaman ipinakita ng mga skipjack ang napakahusay na bilis at pagmamaniobra, malakas din ang ingay ng kanilang propulsyon at mga makina na dumidiretso sa hull. Kayang i-record ng bagong SOSIS array ng Sound Surveillance System ng United States Navy ang mababang frequency na tunog. Ang SOSIS ay isang network ng hydrophone na gumagamit ng sound channel para matukoy ang mga submarino at iba pang underwater acoustic na pangyayari mula daan-daang milya sa pamamagitan ng pakikinig sa mababang frequency na tunog. Ang sound channel ay isang pahalang na patong ng tubig sa dagat. Ang sound wave sa ilalim ng tubig ay tumatalbog sa itaas at ibabang patong ng channel. Kaya nakakabiyahe ang mababang frequency na tunog ng malayo na may kaunting energy loss. Ang low frequency na tunog na nakuha ng hydrophone array ay nire-record at ipinapadala sa shore station para suriin. Maaaring matukoy ang pinagmulan ng signal gamit ang 3 o higit pang hydrophone array sa iba't ibang lugar. Ang maagang babala na surveillance system ang nagtulak sa paggawa ng mas tahimik, mas malaki, at mas malalim na sumisisid na treasure at permit class submarino. Ang bagong submarino ay may teknolohiyang nagpapahina ng tunog para sa pagiging palihim at iba pang pagpapabuti. Hindi pwedeng i-upgrade ang mga skipjack gamit ang advanced na tampok ng pagpapatahimik. May timbang silang 65 tonelada. Ang pangunahing storage battery na TLX-53A ay ginawa ng Gould National Battery Incorporated. Mas maraming hydrogen ang nilalabas ng baterya kapag chinarge kumpara sa dating modelong TLX-53 na ginamit sa diesel submarino. Pero tinanggap iyon bilang kompromiso dahil ang nuclear submarine na skipjack ay gumagamit lang ng isang baterya at may kakayahang alisin ang gas. Samantalang ang diesel submarine tulad ng Greyback class ay gumagamit ng 4 na TLX-53 na baterya. Isa pang inobasyon sa skipjack ay ang pagsasama-sama ng conning tower, control room at attack center sa iisang lugar. Pinagsama ang mga tungkulin sa operations compartment kaya naging posible ang push-button ballast control. Ang push-button electrical system ay nagkokontrol ng mga balbula gamit ang hydraulic mula control room. Ang ayos ay nagpadali sa koordinasyon ng armas at kontrol ng barko sa bawat operasyon sa labanan. Para sa mga armas, ang mga skipjack ay nilagyan ng Mark 37 torpedoes na may 150 kg na warhead at homing sonar para automatikong hanapin ang mga target. Ang kanilang katawan ay napakatibay at gawa sa high yield. 80 na mataas ang lakas na bakal na may crash depth na 500 at 50 metro. Ibig sabihin kaya nilang sumisid hanggang 550 metro bago sila mag-collapse. Matapos ang pagkawala ng United States Ship Treasure noong Abril 1963, lumikha ang Navy ng Sub-Safe Submarine Safety Program upang itama, panatilihin at bumuo ng ligtas at epektibong nuclear-powered na fleet ng submarino. Sa programang ito, tatanggap ang Scorpion ng 2 bagong safety system sa buong pagkukumpuni na magsisimula. Hunyo 1963. Ang una ay isang emergency seawater shut-off valve at isang emergency blow system. Ngunit ipinagpaliban ito hanggang sa susunod na nakatakdang pagkukumpuni nito noong 1967. Sa simula ng Cold War at patuloy na digmaan sa Vietnam, naubos ang rekurso ng militar upang lalo pang gawing komplikado ang sitwasyon. Ayon sa pag-aaral ng Naval Sea Systems Command, 40% ng oras ng submarino ay nasa dry dock kaya 60% lang ang aktibong gamit sa tungkulin. Ikinabahala ito ng pamunuan ng Navy na natatakot na baka hindi suportahan ng mga politiko ang programang nuklear na submarino kung hindi ito epektibo.
Nilikha ng Navy ang Planned o Reduced Availability Overhaul concept para sa fleet ng submarino bilang eksperimento. Layunin ng programa na makatipid sa gastos sa pagkukumpuni at mapahaba ang oras ng serbisyo ng submarino. Isa ang Scorpion sa mga isinama sa programang ito. Noong ika-1 ng Pebrero 1967, sinimulan ng Scorpion ang Reduced Availability Overhaul nito. Lumayag palabas ng dry dock ang Scorpion noong Oktubre 6 matapos ang pinakamurang overhaul ng submarino sa kasaysayan ng United States Navy. Sa $3.2 milyong na ginastos sa Scorpion sa loob ng 8 buwang overhaul, $2.3 milyong ang napunta sa pagre-refuel at pagbabago ng reaktor nito. Mas mababa ito ng 84% kumpara sa karaniwang overhaul ng submarino sa klaseng ito na tumagal ng halos 2 taon at gumastos ng mahigit $20 milyong. Ang Scorpion ay may 100 at 9 na hindi pa natatapos na work orders, kabilang ang bagong latch sa trash disposal unit, 2 upgrade sa safety system, at pagkukumpuni ng hydraulic stern at sail planes. Noong ika-23 ng Marso, 1968, si Commander Slattery ay gumawa ng isang emergency na kahilingan para sa pagkukumpuni. Binanggit niya ang hindi magandang kalagayan ng hull na may 317 internal well defects at sunod-sunod na tumatagas na mga balbula. Dahil dito, nalimitahan ang operating depth ng Scorpion sa 71 metro na 61 metro na mas mababaw kaysa sa bagong sub-safe regulations. Dahil dito, tinawag ang submarino na United States Ship Scraperon. Ang unang quarter ng 1968 ay puno ng kaganapan para sa mga navy ng mundo. Ang Israel, Pransya at mga Soviet ay nawalan ng tig-iisang submarino sa mga misteryosong pangyayari. Ang pinakahuli ay ang Soviet Ballistic Missile Submarine na K-129 na bigla na lang nawala sa Pacific Ocean. Kasagsagan ng Cold War, sinusubukan ng United States mangalap ng impormasyon sa mga kalaban. Ang United States Ship Pueblo ay sinamsam ng North Korean Navy sa isang lugar malapit sa teritorial na tubig ng Korean Peninsula. Ang spy ship ay kumpleto sa kagamitan para sa surveillance at monitoring. Kabilang na ang encoding device ng United States Navy na TSACKW-7. Noong Pebrero 15, 1968 natapos ng United States Ship Scorpion ang refresher training nito kasama ang bagong commanding officer na si Commander Francis Slattery at 100 tauhan. Naglayag patungong Mediterranean Sea para sa deployment. Natapos ng Scorpion ang 2 NATO naval exercises at muling nagsanay kasama ang ika-6 fleet ng United States Navy. Sa mahabang deployment, naranasan ng Scorpion ang ilang mekanikal na aberya tulad ng pagtagas ng freon sa cooling system at electrical na sunog sa escape trunk. Kapag may tagas ng tubig, nagkaka-short circuit sa kuryente. Pagkatapos ng Mediterranean deployment noong Mayo, tumungo ang Scorpion pakanluran mula Mediterranean papuntang Atlantic. Isang lalaki sa barko ang nagkasakit at isa pa ay nagkaroon ng emergency sa pamilya, iniulat kay Commander Slattery. Dumaan ang Scorpion sa kipot ng Gibraltar at pagkatapos ay tumungo sa Naval Station Rota sa Espanya. Noong gabi ng ika-16 ng Mayo, inilipat ng Scorpion ang 2 lalaki sa ibang barko sa labas ng breakwater sa Naval Station Rota noong ika-17 ng Mayo. Ang commander ng United States Submarine Force Atlantic, Vice Almirante Arnold F. Sharder, na nakabase sa Virginia, ang kumuha ng operational control ng Scorpion. Panahon ng Cold War, may 2 pang misyon ang tripulante ng Scorpion bago makauwi sa Norfolk. Madali ang unang misyon. Nag-ooperate ang United States at kaalyadong ballistic missile submarines mula Naval Station Rota, kung saan sila nagsusupply at nagpapagawa bago bumalik sa pagpapatrolya. Alam ito ng mga Soviet. Sinusundan ng mga submarino ng Soviet ang submarino ng kaalyado tuwing umaalis ng Rota. Habang nasa Rota ang Scorpion, may mga Soviet na submarino at barkong espiya na nag-aabang sa labas ng base. Ang unang gawain para sa Scorpion ay magbigay ng ingay na panakip para sa United States ship John C. Calhoun habang palabas ito ng Naval Station Rota. Ang ingay na panakip ay kapag gumagawa ng ingay ang submarino para matakpan ang tunog ng isa pang submarino at hindi ito mapansin. Maaga pa lang, sabay na umalis ang 2 submarino papuntang Atlantiko. Palihim na pumasok ang United States ship John C. Calhoun. May dalang nuclear warhead. Ang Scorpion ay mas lantad na pumasok sa dagat sa landas pabalik ng kanilang tahanan.
Ngayon, mas mahirap, mas delikado at mas komplikado na ang misyon ng Scorpion. Mayroong Soviet Naval Task Force na nag-ooperate malapit sa Azores Archipelago at inutusan ang Scorpion na pasukin ang Soviet fleet at mangalap ng impormasyon. Halos tiyak na may mga Soviet fast attack submarines na nagbabantay sa task force. Mula sa mga submarino tulad ng Scorpion, pinapalutang nila ang Scorpion ng tahimik hanggat maaari habang hinahanap nila ang mga submarino ng kalaban. Inilalagay ng torpedo crew ang Mark 37 homing torpedoes handang magpaputok kung kinakailangan. Pagdating ng Scorpion sa Azores, naging hindi malinaw ang mga galaw nito. Sa operasyon, ipinag-utos ang electronic silence maliban sa ilang partikular na sitwasyon. Halos walang komunikasyon sa Scorpion hanggang makalayo ito sa mga Soviets dahil classified ang operasyon. Ang alam lang natin ay papunta ang Scorpion sa Soviet Task Force Naval Station. Mula Rotor hanggang Azores ay 1,100 milya. Kayang maglakbay ng Scorpion ng 30 milya kada oras, kaya mahigit 30 oras ang biyahe papunta roon. Kung aalis si Rotor ng maaga sa ika-17, mararating ng Scorpion ang paligid ng Azores sa pagitan ng umaga at tanghalian ng ika-18. Malamang ay 2 araw itong nagmanman sa Soviet Task Force. Pagkatapos, mula bago maghating gabi ng ika-20 ng Mayo hanggang makalipas ang hating gabi, tinatangkang kontakin ni Commander Slattery ang Naval Station Rotor sa radyo. Hindi niya makontak ang radio operator sa Rotor, pero nakausap niya ang Navy Communication Station sa Gresya. Ipinasa ng mga operator ang mensahe ni Commander Slattery kay Vice Almirante Shader, Commander ng United States Submarine Force Atlantic sa Virginia. Bilang tugon, ipinabalik niya ang Scorpion sa home port nila sa Norfolk, Virginia at hiniling kay Commander Slattery ang estimated time of arrival. Noong ika-21 ng Mayo, alas 11:54 ng gabi, ibinigay ni Slattery ang planong direksyon na 270 degrees at bilis na 18 knots na may estimated time of arrival na alas 5 ng hapon sa ika-27 ng Mayo. Natapos na nila ang kanilang misyon at ngayon ay pauwi na sila. At iyon na ang huling beses na may narinig mula sa Scorpion. Sa pagitan ng ika-22 at ika-29 ng Mayo, 9 na mensahe ang ipinadala ng United States Navy sa Scorpion. 3 mensahe ang partikular na humihiling ng sagot, ngunit wala silang natanggap. Noong ika-27, sabik na hinihintay ng mga pamilya ang pagdating ng kanilang mahal sa buhay. Hindi pa rin nagra-radio ang Scorpion sa base gaya ng nararapat bago ito dumating, at hindi rin nakauwi ang submarino. Mula ika-28 hanggang ika-30 ng Mayo, naglunsad ang Atlantic Fleet ng United States Navy ng paghahanap sa dagat at himpapawid. 55 barko at 35 eroplanong panghanap ang lumahok. Hindi nila nakita ang Scorpion noong Hunyo 5, kaya inakalang nawawala na ito. Noong ika-30 ng Hunyo, tinanggal na ang pangalan nito sa rehistro ng mga sasakyang pandagat ng United States Navy. Naging misteryo na naman ang Scorpion at nagsulputan ang iba't ibang teorya tungkol sa nangyari rito. Siyempre, ang Scorpion ay nagmamanman sa Soviet fleet kaya tila luhikal na ang Soviet Navy ang lumubog sa Scorpion. Alam ng United States Navy na napunta sa kamay ng mga Soviet ang encoding device noong insidente ng United States Pueblo. Noong Cold War, posibleng may nagbenta ng lihim ng estado kaya nakuha ng mga Soviet ang mensahe tungkol sa lokasyon ng Scorpion 11 linggo bago ang insidente. 11 linggo bago nito, nawala rin sa kanila ang ballistic missile submarine na K-129 sa kahina-hinalang sitwasyon. Posibleng iniisip ng mga Soviet na ang United States ang may kagagawan sa paglubog at gumanti sila sa Scorpion. Habang minamanmana ng Scorpion ang puwersa ng Soviet, inatake ito ng isang Soviet na submarino. Tinamaan ng torpedo ang Scorpion at lumubog ito. Ginawang katang-isip na libro ang mga teoryang ito, puno ng kamanghamanghang aksyon at kwento ng espiya at lihim. Si John Craven, ang pangunahing investigador, ay gumawa ng sariling teorya tungkol sa mga torpedo ng Scorpion. Ang una niyang teorya ay aksidenteng na-arm at nagsimulang gumana ang Mark 37 torpedo ng Scorpion sa loob ng launch tube nito, na nangyari na rin dati. Marahil, iniutos ni Commander Slattery na ilunsad ang torpedo para hindi ito sumabog sa loob ng submarino.
Habang lumalabas ang torpedo mula sa submarino, tinarget ng homing device nito ang pinakamalapit, ang Scorpion. Tumama ito sa unahan at nagdulot ng pinsalang naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa harap ng submarino. Hinila ng tubig ang unahan ng submarino pababa at pagdating sa crash depth, sumabog paloob ang natitira nitong bahagi. Ang pangalawang teorya na iniimbestigahan ni Craven ay ang posibilidad na ang baterya sa loob ng Mark 37 torpedo ay napunit at uminit ng sobra, na nagdulot ng sapat na init para sumabog ang torpedo. Habang sumabog ito sa unahan, natanggal ang harapang hatch at napuno ng tubig ang silid ng torpedo, kaya nahila ang Scorpion pababa sa crash depth. Ilang buwan matapos mawala ang Scorpion, inilabas ng Navy ang mga sources recording na naglalaman ng tunog ng pagkasira ng Scorpion noong ika-22 ng Mayo. Noong 1837, isang hydrophone array sa isla ng La Palma sa Canary Islands ang nagtala ng dalawang matulis at maikling tunog, kalahating segundo ang pagitan. Ang lakas ng tunog ay tugma sa dalawang pagsabog na katumbas ng 9 kilo ng trinitrotoluene. Pero ang dalawang pagsabog ng enerhiya na ito ay napakaliit kaya walang nakapansin sa mga ito sa datos. Makaraan ang 21 minuto, sa ganap na 18.59 nakatanggap ang La Palma ng signal na katumbas ng 6.6 kiloton na pagsabog ng trinitrotoluene sa lalim na 466 metro. Sinundan ang makapangyarihang signal ng mahigit 14 na malalakas na acoustic signal sa loob ng halos 3 minuto. Nakuha rin ng dalawang SOSIS hydrophone arrays sa Grand Banks, Newfoundland ang mga malalakas na acoustic signal na ito. Hindi napansin ang unang dalawang maliliit na pagsabog, pero ang mas malakas na acoustic signal ay itinuring na malaking implosion na sinundan pa ng ilang mas maliliit na implosion. Hindi ipinapakita ng SOSIS recording ang tunog ng ibang submarino sa lugar, kaya hindi kasali ang mga Soviet. At ang Mark 37 torpedo ay may 100 at 50 kilo ng pampasabog na hindi rin lumalabas sa mga SOSIS recording, kaya mukhang hindi rin totoo ang mga teorya tungkol sa torpedo. Isa pang teorya tungkol sa trash disposal unit ay nagsasabing umaangat ang Scorpion sa periscope depth para maglabas ng dumi at magtapon ng basura. Nasira ang latch ng trash disposal unit kaya pumasok ang tubig at lumubog ang barko. Dapat itong naayos pero hindi na isama sa work order dahil pinaikli ang maintenance schedule. Dahil walang emergency seawater shuttle valve na isang safety feature na hindi na ilagay noong pinaikling maintenance program, lumubog at nalunod ang barko. Gumamit ang Navy ng mga recording ni SOSIS para hanapin ang Scorpion gaya ng ginawa nila sa United States Ship Treasure. Kinokolekta ang acoustic signal mula sa SOSIS stations at tinutukoy ang posisyon ng Scorpion gamit ang triangulation. Sinuyod ng Navy ang 10 to 12 nautical miles na target area para hanapin ang Scorpion. Gumamit sila ng kamera na kayang kumuha ng larawan sa ilalim ng dagat na 9 metrong lapad at 3,000 metrong lalim kahit mahina ang visibility. Noong Oktubre 1900 at 68 natagpuan ng barkong The Miser ng Navy ang Scorpion sa loob ng lumang bunganga ng bulkan sa ilalim ng dagat, 400 nautical miles timog kanluran ng Azores. Ang hulihang bahagi na may makina ay gumuho at hinigo papunta sa lugar ng reactor compartment. Ang pangunahing baras na nakakabit pa rin ang propeller ay nahiwalay mula sa hulihang bahagi at nakahiga sa lugar ng mga labi ng nasirang barko. Ang gitnang bahagi na may operations compartment ay tuluyang nagkadurog-durog. Ang unahang bahagi na may silid ng torpedo ay nayupi dahil sa lakas ng presyo ng tubig. Sa lalim na 3,300 at 84 na metro, ang submarino ay nagkahiwa-hiwalay sa maputik na sahig ng karagatan. Ang layag ng submarino ay naputol. Ang unahang bahagi ay nakabaon ng malalim sa putik sa tuwid na posisyon. Ang hulihang bahagi naman ay nakahiga sa kanang bahagi nito. Idinodokumento ng TRIUS, dalawa ang mga labi ng Scorpion habang kinukumpara ng investigador ang datos mula sa SOSIS sa mga nakikita nila. Kinukuha rin ng TRIUS, dalawa ang ilang labi mula sa Scorpion. Gamit ang robotic arm, napansin ng crew ng submersible na maraming debris ng pangunahing baterya sa operations compartment. Kinuha nila ang isang bahagi ng takip ng pangunahing baterya gamit ang robotic arm. Nakita nila ang bangkay na may suot na coveralls ng nuclear power crew sa pagitan ng harap at likod.
Walang palatandaan ng pinsala mula sa torpedo ang nakikita sa wreck, na sumusuporta sa ideya na hindi sangkot ang mga Soviet at hindi rin sumabog ang isa sa mga torpedo ng Scorpion. At ang lawak ng implosyon ay nagpapakita na hindi binaha ang wreck nang lumubog ito. Kung nabaha ito, ang tubig sa loob ng submarine ang pipigil dito para mag-implosyon. Nangyayari lang ang implosion kapag may bulsa ng hangin na pinipiga ng presyo ng tubig. Kaya ano nga ba talaga ang nangyari? Noong ika-31 ng Enero, 1969 inilabas ng Scorpion Court of Inquiry ang mga natuklasan sa investigasyon. Tinanggal nila ang sabotahe, pero ayon sa ulat, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng aksidente. Patuloy ang Navy Task Force sa investigasyon kasama ang mga eksperto sa disenyo, estruktura ng submarino at epekto ng underwater na pagsabog. Noong Enero 1970 inihatid ng Scorpion Structural Analysis Group ang kanilang mga natuklasan. Ayon sa kanila, hydrogen gas ang nagdulot ng pagsabog sa pangunahing imbakan ng baterya. Baluktot ang pangunahing takip ng baterya mula sa loob at may mga piraso ng baterya na nakabaon dito. Malalim ang pagkakabaon, kaya tiyak na galing ito sa mabilis na pagsabog, tulad ng mga pirasong lumilipad sa hangin at hindi sa tubig na sanay magpapabagal dito. Natuyo ang mga baterya sa pagsabog, kaya hindi binaha ang kompartimento. Tinanggihan ng Scorpion Court of Inquiry ang teorya ng pagsabog ng baterya. Mas pinanigan ng korte ang teorya ni Craven sa pagsabog ng torpedo sa loob ng hull. Ngunit kulang pa rin ang ebidensya para makagawa ng malinaw na larawan. Dahil dito, natigil ang investigasyon dahil walang bagong ebidensya at napabayaan na. Matapos ang 44 na taon, ang lumang ebidensya gamit ang bagong teknolohiya ay nagbigay linaw sa tunay na nangyari. Noong 2011 naglabas si Bruce Rule, pangunahing acoustic analyst ng Office of Naval Intelligence, ng teknikal na ulat gamit ang ebidensya mula sa Structural Analysis Task Force. 3 minutong tape ng acoustic signal mula SOS Ice. Sa La Palma, 2 maikling matulis na pagsabog na di napansin sa 40 taon. Siyempre, teorya pa rin ito na di mapapatunayan. Pero para sa akin, ito ang may pinakakabuluhan. Nasa periscope depth ang Scorpion. Sinusunod ng tripulante ang lumang paraan sa diesel submarino na tinatawag na condition breaker. Isinasara nila ang mga hatch at duct ng ventilasyon, flappers, sa battery compartment para di mapasukan ng tubig ang baterya. Sa nuclear submarino, pwedeng mag-charge ng baterya kahit lubos na nakalubog, hindi lang kapag may bumangga sa ibabaw. Ang pagcha-charge ng baterya ay naglalabas ng hydrogen gas na maaaring sumabog kapag naipon, kaya dapat pigilan ang pag-ipon nito. Kadalasan, iniikot ng crew ang gas sa submarino para palabnawin ito, at ang scrubber ang sumisipsip at nagpoproseso ng gas. Kapag condition breaker, siniselyuhan ang silid ng baterya, kaya hindi makalabas ang hangin at mabilis na naiipon ang hydrogen sa delikadong antas. Habang nagcha-charge sa ilalim ng condition breaker, isang crew sa kompartamento ng baterya ang nakalikha ng static spark na nagsindi sa hydrogen. 2 pagsabog ang naganap na may kalahating segundo ang pagitan. Ang lakas ng mga pagsabog ay katumbas ng 9 na kilo ng trinitrotoluene. Ang presyon mula sa pagsabog sa loob ng hull ay nasa pagitan ng 10 at 14 bar na hindi sapat upang mapunit ang hull ng Scorpion. Pero sapat na ang 3.5 bar ng presyon para mapatay ang nasa malapit na kompartamento. Agad na pinapatay o pinapawalang kaya ng pagsabog ang tripulante sa operation compartments at sinisira ang mga kontrol ng submarino, gaya ng ballast control. May sunog at unti-unting pumapasok ang tubig sa sira ng balbula at barko. Hindi sapat para bahain ang barko, pero nadagdagan ang bigat, kaya unti-unti itong lumulubog sa ilang bahagi. Sa likuran ng reactor compartment, mas mahina ang pagsabog at posibleng nakaligtas ang mga tripulante. Wala silang magagawa kundi maghintay. Noong 1842, 21 minuto matapos ang pagsabog ng baterya, ang pangunahing katawan ng Scorpion ay gumuho sa lalim na 466 metro na may lakas na katumbas ng 6.6 kiloton ng trinitrotoluene. Mahigit 14 na maliit na acoustic force ang naitala sa loob ng 3 minuto habang sunod-sunod na gumuho ang compartments. Lahat ng 99 na tripulante ay nasawi. Matapos ang trahedya, tahimik na inalis ng Navy ang Reduced Availability Maintenance Program.
Ayon sa Houston Chronicle, sinabi ng Naval Sea Systems Command na wala silang record ng ganitong maintenance program. Ang tagumpay ng konseptong major-minor overhaul ay nakadepende sa resulta ng ating unang kaso. Narito, Scorpion. Naglabas ang United States Naval Ships Command ng pagbabago sa technical manual ng barkong pandigma ng Navy 10 buwan matapos mawala ang United States S. Scorpion. Kaugnay sa mga storage battery ng submarino, sinasabi sa edisyon ng Marso, 1,969 huwag pumasok sa battery well ng mga barkong may open tank ventilation systems habang isinasagawa ang pagcha-charge. Dagdag pa, napatunayan ng karanasan na lahat ng pagsabog ng battery cell ay nangyari habang may mga tauhang nagtatrabaho sa loob ng battery tank na nagcha-charge. Matapos ang 45 taon, wala pa ring inilalabas ang Navy na tiyak na natuklasan tungkol sa United States Ship Scorpion. Noong Nobyembre 2012 ang United States Submarine Veterans, isang organisasyon na may mahigit 13,800 miyembro, ay humiling sa United States Navy na muling buksan ang investigasyon sa paglubog ng United States S. Scorpion. Tinanggihan ng Navy ang kahilingan.